September na. Ilang months na lang bago mag-end yung taon, no? Ayan. Pwede ba nating palakpakan yung Panginoon? Come on. Can you give the best clap offering to Jesus right now? Sabi po sa awiting ito, no? Bumuhos man ang ulan, umagos at halos malunod man. Alam ko kapatid, may pinagdaraanan ka sa oras na to. But I believe, naniniwala ako na hindi matitinag yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay umawit at pumalakpak sa Panginoon. Come on! Let's go! Hallelujah, God! Lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang talian, ito'y walang humay. Ang ilog ng papuri ay hindi mabibigil, hindi matutulog. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Sigaw ng puso ko, nagtagumpay. Tuloy ang awit, tuloy ang talian.
langit, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon, ang aming sasambahin, Lord. Come on, church. Tanging ikaw ang aming mamahalin, oh God. Hey! Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Makahigit sa'yo, O Diyos. Puso ay tanging ikaw, pupurihin ko. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Susunod sa tawag mo, O Diyos. Sa lahat ng kapulihan, kabutihan mo. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Wala kaming ibang sasambahin, Panginoon. Come on, church! Tanging ikaw ang aawitan, walang ibang papupurihan, sa puso ay nag-iisa lamang. Tanging ikaw ang aawitan, walang ibang papupurihan, sa puso ay nag-iisa lamang. Say! Walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon. Lord, we enter your house, Panginoon. God, our worship you, God. The feeling that you feel right now cannot compare to the joy that is coming. Hallelujah, God. Lord, we lift our voices to you, Lord. Church. Is there is a His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms are fortress for the weak. Let fate arise.
that flows from the Calvary streams, a fountain for the thirsty, pure grace that washes over me. Let faith arise, let faith arise, let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, this peace I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, this peace I remember. You are faithful, God, forever. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, this peace I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, this peace I remember. You are faithful, God, you're faithful, God, forever. You are faithful, Lord. You deserve all the glory. You are the Son of God. Lift our voice to you, God. We offer our life, Panginoon. We surrender everything, Lord. Come on, church. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets and all my uglies, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Use it, Lord. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life.
in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart and all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Come on, church. Lord, I offer my life to you. Everything I give to you. Use it, Lord. Lord, we offer our life, oh God. Lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Oh, we offer you, we worship you. Yes, Lord, tulad nga po ng sinabi sa kanta, we offer our lives unto you, Lord. We lift our hands unto you, Lord. Our lives, Lord, we dedicate
to the work for your kingdom, O God. Lord, we give thanks for this day, Lord. An opportunity to serve again. The privilege, Lord, na paglingkuran ka po, Lord. Ibigay ang buong buhay namin, ang buong puso namin, ang buong pagkatao namin, Lord, para sa iyong kingdom. Lord, tinataas po namin itong araw na ito sa inyo. Ang aming buhay, tulad nga po ng sinabi sa Colossians 3:23, Romans 12:1, O God, Mark 10:45. We are here to serve, O God, offer our lives as a living sacrifice. Lord, I pray for our speaker, our head pastor, O God. Ingatan mo po siya, Lord. Itago mo po siya sa iyong mga pakpak. We dedicate him to you, O God. Bless his heart. We pray as well for our outreach leaders, O God. Mamaya po na maglilingkod po para sa tao, para po sa inyo, O God. And Lord, we pray for everyone here in the congregation and our volunteers. Bless our hearts, O God. Open our hearts, our minds. Let us listen to the message that you want to give us, Lord. Di po kami, Lord, aalis dito ng walang baon para po sa aming buhay, O God, sa pang-araw-araw na buhay. Lord, we declare today victorious, O God. All our worship, all the honor and strength, lahat po ng papuri, sa iyo po tinataas. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Let us all be seated. Okay, isang malakas na palakpak muli para sa Panginoon. Thank you, Jesus. Wow. Okay, ang month of August and September, mga anniversary month ito ng mga outreaches natin, So, we would like to congratulate them, grabe, 2 years na halos tayong pinagpapala, sinasamahan ng ating Panginoon, and we give all the glory and praises to our Lord Jesus, na siya ang head ng church, siya ang nagsusustay ng church, sa Kanya po ang papurit pasalamat. Hallelujah. Sige po, malakas sa palakpak ulit ibigay natin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Batiin muna ho natin ang ating mga katabi ng Merry Christmas and a Happy New Year. Grabe, September 1, September 1, ilang tulog na lang, January 1 na. 2025 na tayo. Ang bilis ng panahon, ang bilis ng panahon. Hallelujah. Okay. Again, kung may mga kids tayo, punta po talaga tayo sa itaas. May mga teachers tayo na nagtuturo po sa kanila. Magandang magabayan talaga natin yung mga kids po natin. Okay. Our topic for this morning is about sustaining the work of God. Paano ipagpapatuloy ang gawain ng Diyos? Anumang mga bagay na sinimulan ng Panginoon, ano yung dapat nating gawin para ito maipagpatuloy? Okay? Open your Bible muna sa... Okay, wow, ang bilis. 1, 2, 3. Ayan. Okay, so dito muna tayo sa 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga minamahal na kapatid, again, ito po ay sinasabi sa mga naglilingkod, sa bawat isang sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Hindi ito isang bagay na naisip natin. We believe ito ay galing sa Diyos, siya ang nagpaisip, siya yung nagpapagawa po nito. Lalo na ang gawaing pangangaral at pagdedisciple. Okay? Dahil alam ninyong hindi masasayang ang mga paghihirap nyo para sa Kanya. This is very familiar passage. Ito yung lagi po nating tandaan, lalo na kung dumarating ang pagkakataon. Totoo po, yung ministry nakakapagod din. Merong mga frustration din, pero sobrang sulit ang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Lalo na, pa nakakapagdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Lalo na kapag nakakakita tayo ng mga kabataang unti-unting nabubuo ang buhay nila para sa Diyos, natutupad ang pangarap. And then, pamilya na nabubuo, at naayos ho talaga. Wow, congratulations muna kay Romnick Sibayan at Rosa Postrero. Doon po kami galing kahapon, ikinasal po sila. Okay? So, yun po yung minsan inspirasyon talaga natin,
yung pagbabagong nagaganap sa mga tao. Okay, basahin ko lang muna po yung Book of Acts, sa Acts chapter 5, 38b, 39. Ito kasi kino-question yung gawain po ng mga apostles. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, may nagtanggol po sa kanila si Gamaliel. Pine-persecute sila, inuusig po sila sa mga bagay na ginagawa nila sa Panginoon. Ganda-ganda po nito. Sapagkat kung ang mga ginagawa at itinuturo nila ay galing sa tao, mawawala rin iyan. Meron palang pagkakataon talaga, Pwedeng may matayo, gawa lang at utos ng tao. Sabi niya, huwag kayong mamroblema. Pag iyan ay gawa ng tao, hindi magpapatuloy yan. Tingnan niyo po ang kasunod verse. Pero kung galing iyan sa Diyos, hindi natin sila mapipigilan. Hindi lang yan, baka lumabas pa na ang Diyos na mismo ang ating kinakalaban. Kaya sinunod ng korte ang payo ni Gamaliel. We believe, especially yung mga outreach at even in church natin na pinaglilingkuran ngayon sa pangalan ng Panginoon, ito ay galing sa Diyos. Can I hear amen? At dahil ito ay galing sa Diyos, maniwala tayo. Pwede tayong mawala, pero ang gawain ng Diyos ay magpapatuloy. Amen? Hindi nakasalalay sa ating kamay, kundi nasa kamay ng Diyos kung paano niya pagpapalain ang bawat gawain na kanyang sinimulan, ipinagpapatuloy at tinatapos po sa pamagitan din po ng kanyang mga anak. Kaya mga kapatid, it's about time, even yung pamilya natin, even yung anumang bagay na ginagawa natin para sa Diyos, kapag ito ay para sa Diyos, magpapatuloy po ito. Amen ho ba tayo doon? So last Sunday, nasa Praise Church Santa Cruz po tayo. Actually, bunga po ito ng pandemic, yung Praise Santa Cruz. Dati, Barangay 377, Barangay 377. Pero nakita ho natin, nagpapatuloy, at higit pa. Hindi lang nagpapatuloy, pinagpapala. Although, ang mukha at halos ng mga outreaches is nagsimula karamihan sa bahay, pero nangangailangan na halos karamihan talaga na makalipat sa isang mas malaking lugar. Kasi talagang ang gawain ng Diyos ay papalaki. Hindi pwedeng kung saan ka nagsimula, doon ka na rin habang buhay. So we are praying na ang mga bawat outreaches na halimbawa po talaga mas sobrang nangangailangan po ng lugar, ipanalangin po talaga natin. So our basic question this morning is, paano natin ipagpapatuloy ang gawain ng Panginoon? Paano uusad ang gawain ng Diyos? Yung kahit mawala tayo, magpapatuloy pa rin po ito. Amen ho ba tayo doon? Okay, Nehemiah chapter 7. Nehemiah chapter 1 verse 7 is about rebuilding the wall. So next Sunday, tatalo na po tayo sa word na revival about building the people. So hindi na building the wall, kundi building the people itself. Actually, connected na rin po ito ngayon. So yun po talaga yung revival, yung makita natin yung mga pagbabago na ginagawa ng Diyos sa ating pong buhay. Lahat po ba tayo gusto po ng pagbabago? Amen. Kasi po at least minimum of one may kailangang ayusin sa atin. Minimum of one may kailangang baguhin at talagang maiba sa buhay natin. Okay? So number 1, sulat nyo po ito, the work of God is sustained by godly leadership. Ang isang bagay ay naipagpapatuloy, especially gawain ng Lord, sa pamagitan ng godly leadership. Iniisip ko lang po connected din po ito, I believe, sa pagbubuo ng pamilya. Kailangan natin sa pagbubuo, hindi lang ng ministry, hindi lang ng church, even sa pamilya, ng godly leadership. At kung meron ka mang sinisimulan na kabuhayan ngayon or business, we need godly leadership. Sabi natin lahat, godly leadership. Magturo po kayo sa akin ng anumang problema. Ang solusyon po dyan, godly leadership. Masdan nyo po yung barangay na may kapitan po na lasinggero at irresponsible. Ang gulo po ng community na yon. Ang gulo po. Kasi po lahat,
reflection ng leadership. Masdan niyo po yung pamilya na may magulong tatay, walang godly leadership. Anong klaseng pamilya po meron yun? Merong pamilya, pero dahil walang godly leadership, masisira din po ito. We need godly leadership, and I believe our nation is desperate to have a godly leadership. Amen ho ba tayo doon? Kaya nga po, ngayon tayo na mga nagbubuo, nagtatayo, ito yung isang unang pangarapin natin. Magkaroon ho talaga ng godly leadership. Iba yung tagapanguna, hindi lang leader, kundi godly, maka-Diyos na pangunguna. Okay? Basahin natin yung Nehemiah chapter 7, verse 1, at ano yung muka ng godly leadership. Okay? Number 1. Nang matapos na ang pader ng lungsod at naikabit na ang mga pinto nito, itinilaga sa tungkulin nila ang mga gwardya ng mga pintuan ng lungsod, ang mga awit at ang mga Levita. So, ito po yung itinilaga ni Nehemiah. Hindi lang yung mga tagabantay, binigyan pa ng emphasis, bakit naroon yung mga awit? Bakit naroon yung mga tagapag-awit? Ano po yun? Basta lang may awit po? Ano? I believe hindi. Pati mga Levita na naglilingkod. Alam niyo po, masarap tong makita na godly leaders are worshipers of God. Hindi pwedeng maging godly nang walang God na wino-worship. Ano po? Godly leadership is nagwo-worship. Napakagandang leader, marunong sumamba sa Diyos. Mga kabataan, matutuwa po ba kayo kung yung mga tatay niyo po nagwo-worship kay Jesus? Mga empleyado po na nagwo-work, natutuwa po ba kayo kung yung boss ninyo nagwo-worship kay Jesus? We need godly leadership. Dito nga lang, di ko nga po alam, tingnan niyo po, wala tayong kapitan ngayon. May kapitan po ba tayo na nagwo-worship dito sa Lord? Barangay captain man lang. Teacher, at least meron tayong dito mga teachers na nagwo-worship kay God. Ang mahirap, may pastor na hindi nagwo-worship kay God. Yun ang malabo. Ano po? Yun ang malabo. Pambira naman, pastor. Oh. So our point is, ang pinakamaganda at una tigit sa lahat na tagapanguna ay ang tagapanguna o leader na marunong sumamba sa ating Panginoon. Mga kapatid, I don't know kung ano ang pwedeng ibigay ng isang taong hindi galing sa presensya ng Diyos. Anumang mga bagay na ibinibigay natin is our relationship, a reflection of our relationship with Jesus. Kaya mga kapatid, ipag-pray natin. Napakasarap na isang araw makita natin yung mga tatay, sila yung nangunguna sa pagpupuri sa Panginoon. Napakaganda makita natin yung mga leaders natin na nangunguna ay nagwa-worship kay Jesus. Mga kapatid, revival, transformation is real. Kapag natutunan natin lahat, especially ng mga tagapanguna, na sumamba sa ating Panginoon. Kaya nga pag nagwa-worship, karirin natin ang pagwa-worship. Huwag yung parang, halimbawa, nag-lead ng praise and worship, ay salamat, nakaraos na din. Buti nakatapos tayo. Hindi po yun ang hindi po yun ang goal. The goal is not to sing. The goal is not to dance. The goal is to worship. At the end of the day, tanong natin, napangiti ba ni Mark si Jesus? Napangiti ba ng multimedia si Jesus? Tayo pong lahat. Although yung iba po sa atin dito, alam na nila na late po sila. Elevator pa lang, nagwa-worship na sila. At kitang-kita nila, inaangat sila ng ating Panginoon. Iyan ang nagagawa ng pag-worship. Ano po? Lahat nga po ng hindi nakaabot kanina sa praise and worship, pumalakpak ng malakas sa Lord. O talaga may pumalakpak pa din, talagang honest kayo, ha? Talagang honest po kayo. So mga kapatid, ina-adjust lang natin siyempre po, pero napakaganda po na agahan pa rin natin. So sa mga outreaches natin, unang karirin nyo po, at unang yung pagandahin ng todo, praise and worship. Kung ano ang praise and worship, iyan ang muka ng simbahan. Pag walang kalatoy-latoy ang praise and worship, walang kalatoy-latoy ang simbahan na yan. Amen ho ba tayo doon? Kaya mga kapatid, isa sa unang pinag-iinvestan po natin. Kaya bumibili tayo ng lights, ng maayos na sounds, para ang mga tao mas lalo nilang makita. Ano po?
Yung ganda ng pagpupuri sa Panginoon. Imagine nyo po kung ang microphone natin, ngongo. Sabi ng mga tao, ngongo ba yung mga tao dito? Pagkatapos yung ilaw natin, pag ganyan-ganyan, papatay-patay sindi, may babae kayong lalabas dito para sumayaw. Kaya mga kapatid, inaayos natin yung lugar, inaayos natin. Kahit nga po yung lugar pag pag mabaho, nasa payatas ba tayo? Kaya alam niyo po, lahat po yan factors kasi po, ang hirap mag-worship pag maraming distraction. Amen ho ba tayo doon? Kaya nga po, salamat sa Diyos, pagpasok natin dito, malinis na po. Pagpasok natin dito, may maayos na po na sounds. Inaayos po yan ang multimedia natin at ng sounds at even ang praise and worship. September, January pa lang, nagre-rehearse na sila. Halaba, haba mark, po. So yun po yan. Kaya nga, minsan sabi ko kay Lori, pag sa ibang worship team natin, gusto ko pa nagpa-challenge ako, wag tayo magsisimula agad sa mababa. Yung challenge na challenge ka na, pagkatapos ang intro pa natin, wo, 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 la, 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 la. Pwede bang chorus na agad? Yung parang binibigay mo ng ganun, pag sisimula ka na naman sa mababa, aangat na naman, So, napakaganda po, yung talagang well-coordinated din po tayo. At ito po ang maganda, patuloy at patuloy nating inaayos. And we believe, hindi nagkataon na praise ang pangalan natin. Kasi ang mga taga-praise, magaling magpuri sa Panginoon. Amen ho ba tayo doon? Malakas na palakpak ibigay natin sa Diyos. Come on! So, ang mga godly leaders ay worshipers. Pag may nakikita kayong hindi nagwa-worship, hindi leader yan. Pag during worship, nakikwentuhan sila, hindi po leader yan. Spectator po yun. Ang nagwa-worship, kumakanta. Ang nagwa-worship, hindi nahiyang magtaas ng kamay para sa Panginoon. Kaya nga ang idol natin dyan, o somehow model, King David, anong pakialam nyo? Anong pakialam nyo sa pagpupuri ko sa Diyos? Ganito kamahal ko ang ating Panginoon. Gaganyan ko, ka-in love ako kay Jesus. Nakita nyo po yung sa mga sports, grabe, halos mamatay sila. Yung sa kapupuri, yung catchy-cheer po nila. Nung may time na napunta po tayo sa Canada, natapatan po noon, football. Humihinto ang maraming simbahan noon pag may football po. Kumain po kami sa isang restaurant, kala namin riot. Grabe po silang mag-cheer. Nanonood lang sila sa monitor, sa TV, sa restaurant. Akala mo andun sila mismo. Kulang na lang magpukpukan ng bote. Sabi ko, labas tayo dito. Iyon pala, nanonood lang. Mga kapatid, hindi ko ma-imagine ano talaga ang totoong itsura natin pag nakita natin si Jesus na namatay at nag-alay ng buhay para sa atin. Ang hirap naman Jesus ka ba? Alam niyo po, pag worship, ang worshiper, hindi mahirap ma-identify kung sino si Jesus sa langit. Kasi kabisado mo at kilala mo ang ating Panginoong Jesus. Isa pa uling malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. So godly leaders are worshipers of God. Out of this worshiper, dyan lalabas ang mga leaders. Sa mga taong nagpupuri sa Panginoon, dyan magre-raise up si God ng mga taong tunay. Nagagamitin niya sa kanyang nais gawin. Kung may pipiliin ng Diyos, una, nagwo-worship. Grabe ang puso para sa Panginoon. Verse 2, ibinigay ko ang tungkulin ng pamamahala sa Jerusalem sa kapatid kong si Hanani. Kasama si Hananya, talaga purong-puro Hanani, Hananya, na commander ng mga gwardiya sa buong palasyo. Pinili ko si Hananya dahil mapagkakatiwalaan. Dahil mapagkakatiwalaan siya at may takot sa Diyos sa karamihan. Sabihin nating lahat, mapagkakatiwalaan. Godly leaders are faithful to God. Ang mapagkakatiwalaan, pinaniniwalaan. At ang pinaniniwalaan, mapagkakatiwalaan. So alam niyo po, mahirap i-entrust ang isang napakalaking bagay sa taong hindi mapagkakatiwalaan. Kung kukuha ka ng treasurer, hindi ka kukuha ng kilala sa pangungupit. Tama po ba? Parang ganun lang.
Yung hindi mo ilalagay sa isang posisyon ang isang tao na hindi naman siya fitted po doon. Ano po? So ganun po. Alimbawa, may usher tayo. Sino yung laging late dito? Ang magandang maging usher, yung laging nauna, nakangiti. Ano po? Kahit walang taong umingiti, nanguhuli ng langaw. Ano po? So at least salamat sa Diyos sa mga bago natin pong usher. Ano po? Baka si Kit, hinahamol niyo si Kit po. Nasa ibang bansa na po si Kit, ano po. Doon na po siya nag-a-usher, ano po. Magtatayo na rin po siya ng outreach po doon. So godly leaders are faithful to God, mapagkakatiwalaan. Pero mas gusto kong tingnan natin yung faithful na full of faith. Ano po, ang taong mapagkakatiwalaan na yung taong punong-puno ng pananampalataya at pag-asa, may gagawin ng Diyos. Pangit po yung leader na parang kung sino pang leader, siya pa yung mareklamo. Kung sino yung leader, siya yung mabilis panghinaan ng loob. Alam mo yun, napakasarap ng leader na parang talong-talo ka na, pero kapag nakausap mo siya, mabubuhayan ka ng loob kasi puno ng pananampalataya. Amen ho ba tayo doon? Kaya nga kung yung asawang lalaki, mas madaing pa sa asawang babae, tingnan niyo po anong klaseng pamilya yun. Yes, hindi ko sinasabihan, hindi pinanghihinaan ng loob ang mga tatay, pero mga lalaki, sana tayo naman nakakitaan na kahit wala ng pag-asa, umaasa pa rin tayo na kahit parang sobrang hirap na, nakakatayo pa rin tayo kasi ang pananampalataya natin ay nasa Diyos. Amen ba tayo doon? O kung meron kayong tatay, tapikin nyo po dyan. Mga tatay na katabi nyo po, tapikin nyo lang sa balikat, mapagkakatiwalaan ka. O, di ba? So, godly leaders are worshiper. Worshiper, ano po? And godly leaders are faithful to God. Siyempre, ang hinahanap nating godly leaders ay may takot sa Diyos. May takot sa Diyos, ganda, no? May takot sa Diyos, higit sa karamihan. Bakit? Maraming hindi takot sa Diyos. Marami walang takot sa Diyos. What do you mean maraming takot? Maraming tao na hindi takot sa Diyos. Maraming tao, walang takot gumawa ng masama. Maraming tao, hindi nahihiya sa paggawa ng kamalian. Maraming tao, hindi na natatakot magsinungaling. Normal na yung pagsisinungaling, normal na yung pandaraya, normal na yung panloloko. Ang taong may takot sa Diyos, niyayakap ang kabanalan, nilalayuan ang kasalanan. Can I hear amen? So we need godly leaders, hindi lang worshiper, hindi lang faithful, kundi God-fearing. Nako, narinig ko na naman yung word na God-fearing na yan. Pag in-interview yung mga artista, ano na gusto mo sa kanya? God-fearing. Lumipas ang 2 linggo, break na sila. Bakit? God-fearing. Mga kapatid, hindi natin po maloloko ang tao. Ang totoong God-fearing po, natatakot sa Diyos. May nangyayari pong maganda sa kanilang buhay. Kasi tinan nyo po, wala namang masama. We are employee, regardless if you are janitor. Pero if you are God-fearing, hindi ka mananatiling janitor. Iaangat ka ng Panginoon. From first floor sa third floor ka na paglilinisin. Hindi totoo po yun, yung mga taong nasa ibaba at mapagkakatiwalaan, aangat po ang buhay niyan. Kasi po ang mundo, uhaw na uhaw sa mga taong tapat. Tanungin niyo po yung mga managers, tanungin niyo po yung mga may-ari po ng negosyo. Ang hirap makakita ng mapagkakatiwalaan at may takot sa Diyos. Wala nang kita, kinukupit pa. Paano nakakupit yon? Wala nang kita. Ano po? So our point is this, mga kapatid, we need godly leaders in our nation, in our family, in our outreach, ano po? At ang mga godly leaders, yun nga po talagang grabe ang nagwo-worship sa Panginoon. Grabe po yung kanilang katapatan sa Panginoon, mapagkakatiwalaan, at totoong may takot sa Diyos. Pihit lang ko ng konti sa Acts chapter 6 verse 3. Bago po, meron po kasi sa Acts chapter 6, nagkaroon po sila ng konting problema na parang even yung mga napapabayaan, yung mga physical, pangangailangan ng mga balo. Tingnan nyo po, alam nyo po ang ministry pala, pag tingnan natin, hindi talaga basta-basta, ano po. Kung gusto maglingkod sa Panginoon, hindi pala to basta-basta lang. Kaya nga mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking may malinis na pangalan. O ang pangalan niya, Mr. Clean. Ano po?
Hindi, basta ang sabi natin malinis na pangalan is yung hindi nasasangkot yung pangalan niya sa mga kalokohan, kaguluhan. Ano po, ang hirap yung kilala mo na nga chismosa yan. Ano po, nilagay mo pa sa prayer meeting, di kinaalat niyan lahat ng problema ng tao. Malinis na pangalan, marunong. So pag naglilingkod sa Lord, hindi lang pala malinis ang pangalan, talagang nagsisikap tayo maging marunong at puspos ng banal na Espiritu. Sila ang pamamahalain natin sa mga material na tulong. Actually, tagabigay lang po ng pagkain ito sa counterpart natin dito, hospitality team. Pero even pala, yung mga naglilingkod sa Diyos, taasan lang natin yung standard din na mga naglilingkod sa Panginoon, may maayos na buhay. Na mga naglilingkod sa Diyos, grabe po, makikita natin may integridad sa buhay. 1 Timothy chapter 3 verse 4 and 5, English na lang version po, ang chapter 3 po, qualification ng mga pastor. Qualification ng mga naglilingkod sa Lord. Ngayon po, medyo natatakot po ako. Ang dami rin gustong magpastor. Ang natatakot lang ko, baka ang nakita nila yung spotlight. Yung pastor, pinapalakpakan, pinaniniwalaan. Kasi ang pangit naman, gustong magpastor, ni siya walang cell group. Wala siyang inaalagaan. Baka ang gusto natin, posisyon at limelight. So medyo mabigat po yun. Hindi ko na po basahin yung kabuuan. Ito na lang po ang basahin ko po. 1 Timothy 3, 4 and 5. He must manage his own family well, having children who respect and obey him. For if a man cannot manage his own household, how can he take care of God's church? The foundation of preaching is good theology. Kaya hindi pwede mag-preach na hindi nag-aaral mabuti ng Bible. Theology is about study of God. So, hindi natin minamaliit ang Bible school. Kaya ngayon mga outreach pastors natin, leader, okay, we allow them kahit walang Bible school. Pero hindi ho sila pwedeng hindi mag-aral ho talaga sa Bible school po. Kailangan po talaga yan. Kailangan, wag naman sabihin, Pastor, graduate na po ako ng SOL 1, 2, 3. Saan ka nag-masteral? Sa space training. So mga kapatid, we should value education. Amen ho ba tayo doon? Kahit doktor ka doktor ka na pero aral ka pa rin ng aral Architect ka na, engineer ka na, aral ka pa rin ng aral Hindi natin pwedeng, hindi value ang education kasi hindi tayo uunlad. Ngayon nga po, hindi ka na pwedeng maging teacher nang hindi ka nagmasteral. Dati po, ang dami sa ating teacher, hanggang grade 4 lang, teacher na. Kagagraduate lang ng kinder, nagtuturo na. Si Obi pala, pwede ko nang pakinabangan ito. So mga kapatid, we should value education. Ang maloloko, hindi nag-aaral. Yung nag-aaral nga, naloloko. Mas lalo na yung hindi nag-aaral. Amen? Sabi natin sa katabi natin, pagbutihin natin ang pag-aaral. Okay? So, yun po yan. Kaya minsan, nakakagulat din po, ang dami tayo nagiging senador, tagagawa ng batas. Wala namang alam. Nalulungkot po ako, nakita natin yung mga pangalan, yung mga joke, yung mga pangalan pala ng senator yan, Claro M. Recto, mga pangalan pala ng senador yan na magagaling. Kaya lang ngayon, dami namang kakandidato, pagkatapos may nagko-coach lang. Biro mo, sumayaw lang ng budot, naging senador. Idol ko, sikap. Nakakabuwisit po yung alam kaya nito yung pinasukan. Kaya minsan may mga tarpaulin na naman na eto na naman yung mukha, panoorin natin, takot kay misis. Nakakainis. Sana po, kasi ito po, posisyon, tamang tao. Tamang posisyon sa tamang tao. Tamang tao sa tamang posisyon. Amen po ba tayo doon? So, we are longing sa ganitong bagay kasi parang nababastos na po, Nababastos na po yung natin, legislative, yung ganyang bagay. Kaya ako po talagang pagdating sa bansa, naiyak po talaga ako. Mababa na nga lang po ang ko ngayon pangarap Ang pinakamatindi kong pangarap ngayon, magkaroon lang kami ng pinakamagaling na kapitan sa buong Pilipinas. Lahat magaling na kapitan. Yung barangay po na pinagmulan ko, ang tawag sa kapitan, Kapitang Tagay
Sabi nila, Pastor, pagkapitan ka, kailangan matibay ang sikmura mo sa kaabdo. Bakit? Puro handaan ang pupuntahan mo at puro inuman eh. Ganun ba yon? Puro pakikisama lang? Ang magaling na leader, dadaling ka sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Amen? Malakas na palakpak ibigay natin sa Diyos. So the foundation of good preaching is good theology. The foundation of good pastoring is taking good care of family. Kaya po, isa po yan sa inaayos natin. Kasi kayo po, pamilya po ang pinaglilingkuran namin. Kung hindi maayos ang pamilya mo, anong ituturo mo? Nagtuturo ka, i-date mo si misis mo. Ikaw, di mo naman dinedate si misis mo. Uy, maging malapit kayo sa anak nyo ha. Ba't pastor kayo, parang di man lang kayo malapit sa anak nyo? Alam nyo po, regardless kung gaano kalaki ang church, it will boil down pa rin sa how you take care of your family. Kasi sobrang binavalue ni God yung pagpapamilya. And I believe, my first church is my family. Kaya huwag po natin pag-awayin ng simbahan at pamilya. Ang tawag sa atin, spiritual family. Ano po, na nais ng Panginoon, lahat tayo sa lugar na ito, pagkalapit mo sa Panginoon, lalo mong minamahal ang iyong pamilya, lalo mong binavalue ang iyong mga anak. Okay? So, tingnan lang natin ito po Godly leadership, again, is an extension of the leader's relationship with God. Hindi ko ma-imagine na pwede kong maging mahusay at magaling na leader nang malayo ako sa Diyos. Though iyon po ang kalaban ng mga leader, sa dami ng ginagawa, pwedeng mapabayaan ang Bible reading life, devotional life, prayer life. Kaya nga po talagang intentionally inaayos po nito. Again, ang nakikita nyo po sa labas ay bunga yung private discipline natin na ginagawa between you and the Lord. At nakakatuwa po, especially ang mga outreaches natin, kitang-kita ko po sa kanila kung paano nila pinapractice yung prayer life, yung devotional life po nila. Back to basic lang po, hindi naman sobrang napakahirap, pero discipline lang po talaga ang kailangan. If you want to become a godly leader, please take care of your relationship with God. Be a worshiper of Jesus. Be faithful to God. And at the same time, lagi tayong matakot sa Diyos. Hindi atin yan. Pinagkatiwala lamang ng Diyos. Isa pa pong malakas na palakpak, ibigay natin sa Lord. Okay? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo po kung godly leader. Ang godly leader, nauuhaw din po. Okay, number two. Tingnan nyo po kasi yung picture kasi natin kay Jesus, parang ang hirap niyan lapitan. Meron po ako nabasa kay John Maxwell. May mga tao daw, ang picture nila kay God, napakalaking pader. Yung parang hindi nila maabot si God kasi may pader na humahadlang. May isa pa raw picture na pangit patungkol sa relationship kay God, Stairway to Heaven. Kailangan mo pang umakyat ng todo-todo para maabot mo si Jesus. May isa naman daw picture na pinakapangit na picture in relationship with God, basurahan. Yung parang pag na-encounter mo si Jesus, parang laging tingin mo basurang-basura ka na hindi ka kayang yakapin ni Jesus. Ang pinakamaganda raw po na picture ng relationship natin kay God, si God is parang pintuan lang ang pagitan. Napakalapit na anytime pwede mong buksan at pwede kayong magyakap, pwede mong mahalin at anytime andoon siya para sa iyo. Totoong tamang may takot, pero hindi natatakot na parang ang layo-layo niya. Napakalapit ng Diyos. Allow Jesus to love you. Allow Jesus to take care of you. Allow Jesus to minister to you so you can minister to other people. Amen? Hallelujah. So tingnan natin to. Number 2 is the work of God is sustained by people development. So ang gawain ng Diyos ay naipagpapatuloy sa pamagitan ng patuloy na pagbubuo at pagbibuild up ng tao. Kung sa mga magulang, ang focus natin is maging godly parents. Pero as a godly parents, ang sunod nating task, yung anak natin, i-develop natin. Huwag lang anak ng anak, alagaan din, turuan din, i-develop din, sanayin din. Lahat ng anak na hindi naturuan, lahat ng anak na hindi nagabayan, lahat ng hindi na-develop na anak, magiging sakit sa ulo po natin. Tingnan niyo po yung passage na ito.
Kaya ipinaisip sa ibang salin, kaya inilagay ng Diyos sa puso ko, sabi ni Nehemiah, ng aking Diyos, sa akin na tipunin ng mga pinuno, mga opisyal at iba pang mga nanirahan para maitala sila ayon sa bawat pamilya. Nakita ko ang listahan ng mga pamilya na unang bumalik mula sa pagkabihag. Ito ang mga nakatala doon. Kaya sa chapter 7, may record, may report. Sino ba yung mga taong ide-develop natin? So hindi na natin babasahin kasi sobrang dami. Ano po? Sa verse 6, 7, 8 to 38, 39 hanggang ano po hanggang 56. Ito po yung ide-develop ni Nehemiah at kailangang alagaan mga original leaders. Yung mga nagpasimula ng outreach sa atin, talagang ano po, sobrang kailangan natin alagaan kasi sila po yung mag-aalaga. Kaya ito yung nilalagay din ng Diyos sa puso ko po, ano? Siguro nga patanda na tayo, alagaan ang mga nag-aalaga. Marami kasi dating nakasurvive na pastors kahit wala nag-aalaga sa kanila. Kaya lang hindi na palabas ang kanilang full potential kasi walang sumuporta, kasi wala pong masyadong umalalay. So, huwag natin pababayaan yung mga original leaders. Do not assume na matagal na siya is okay na siya. Hindi po. Marami pa ring battle. So sa time ni Nehemiah, eto po yan. Jews who were laymen, priests, Levites, singers, gatekeepers, temple servants, descendants of the descendants of the servants of Solomon, and those whose ancestry was questionable. Actually, meron niya doon mga hindi nila kilala kung saan, hindi na nila matrace. Pero even yung hindi nila matrace, sige na nga, lagaan na namin kayo. Regardless kung saan kayo galing. Kasi meron, as much as possible, totoo po yun eh. Ayaw natin pong mag-cater ng galing sa ibang church. Eh kung wala naman talaga siyang pupuntahan, ano gusto nating mapuntahan niya? Kulto. Kaya minsan may time, sige na nga Lord, kung sa amin mo talaga sila pinadadala, aalagaan namin, pero wag lang yung basta lipat lang ng lipat. As much as possible, ang growth natin is sa pamagitan ng mga tao talaga na nais ng Panginoon na mawin natin sa Lord. Priority natin yung mga wala pa sa Lord talaga, pero kung darating talaga ang pagkakataon, ang praisers makatutulong din sa mga naghahanap po talaga ng simbahan na pwede silang lumago. Basta yun ang purpose. Kung sa amin ka lalago, we welcome you. We welcome you. If you want to submit, we welcome you. Aalagaan ka namin. Amen ho ba tayo doon? Okay? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo po kung mukhang naaalagaan mabuti. Si Keso, alagang-alaga ni Nehemiah to. Tingnan nyo po. Marami po sa cell group, payat. Pero mula nung mag-cell group, kakakain, tumaba. May iba naman, hindi nervyoso. Walang ginawa kundi magkape. O tara, kape tayo. Puro kape yung lengguwahe. Ninervyos na. Ano po? Ninervyos na. Ano po? So, eto yung mga tao. Mga kapatid, wala tayong sisinuhin. Lahat po aalagaan natin. Pero ang maganda lang sa atin na ito tingin ko lang po ito, hindi pa natin masyado na pag-uusapan. Kahit pinakamagaling na leader ka at nalipat ka sa church natin, dumaan ka sa live class. Dumaan ka sa SOL. Kung hindi mo dadaanan yon, baka hindi ka para dito. Kahit sa Victory po, kahit ka bishop, daan po kayo sa 1-to-1. Doon po kayo sa Purple Book. Yun po kasi ang basihan natin that he or she is willing na magpa-undergo sa process po natin. Amen. Ho ba tayo doon? Eh pag si Peter Tanchi, Pastor, kami na lang po sasama sa inyo. Ano po? Napakagaling at napakahuhusay na po yan. Basahin natin lang to ha. The test of a nation is the growth of its people intellectually and spiritually. Money and so-called prosperity are of a little account. Mga kapatid, do not be deceived. Hindi ibig sabihin, yumaman ka, nagkapera ka, malago ka na. At ikaw na yung pinakamalalim. No, hindi po yun ang unang pamantayan. Sana sa Praise Church, lumago ka intellectually. Yung na-value mo lang education na dati, hindi mo pinapansin ang pag-aaral. Ngayon, nakabalik ka ng pag-aaral. Sign po yan na lumago po tayo. Naalala niyo po nung last Sunday,
kulang na lang ilabas ni Teacher Chen yung kanyang puso para sabihin, patawarin niyo po, mag-aral po tayo. Mag-aral po tayo. Minsan di ba, ikaw yung nahihirapan sa tao, hindi nag-aaral, hindi niya makita na mahirap yung dadaanan niya. Mga kapatid, walang taga-praise church na hindi nag-aaral. Lahat po tayo mag-aaral. Amen? Kaya nga ang disciple, matetes, na ibig sabihin learner. And at the end of the day, talagang student for life tayo. Kahit anong dami ng ating natutunan, marami pa rin tayong hindi alam at marami tayong pwedeng matutunan na lalo ikakaunlad ng buhay. Yung malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Intellectually and spiritually, paano ka lumalago? Mas malalim ka na sa Panginoon ngayon. Mas love mo na si Jesus. Mas love mo yung gawain na rin ng Panginoon. May pakialam ka na rin paano magbago ang mundo. Paano madadala ang tao kay Jesus. And we believe, yung economic, yung money, it will follow na lang po. It will follow na lang po. Kung may pagpapastor dito kasi mataas daw yung love gift sa pastor. Mga kapatid, nagpastor po tayo na alam ko po walang love gift. Kaya sabi ko parang suicidal ang mga pastor. Nag-volunteer tayo sa church 4 years. Wala akong tinatanggap kahit kami ang naglilinis, nag-aayos ng kasal. Kaya pag ano po, nagpupunta po ako sa mga churches natin, sa mga outreaches, nilalay down ko po, yung nilakaran ko po, para mas lalong ma-appreciate nila yung ginagawa nila. Alam niyo po, napakagandang training ang volunteerism sa mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin. So mga kapatid, intellectually, spiritually, it will follow na lang ang financially, sobra tayong pagpapalain ng Panginoon. Basahin ko lang po ito, mamaya may ano pa tayo. So number 1, godly leaders are, sabi po natin, is yung idea pa rin, ano po, kailangan natin ng mga godly leaders. After mapurso natin yung godly leaders, tayo naman lahat, with the help of my wife, siya'y nag-aayos po ng Life Soul, lahat po tayo dumaan sa process. Pero hindi lang iyon po ang people development. Talaga wag tayong makapayag na tapos ka lang ng senior high kasi akala mo yun na yung pinakamataas, senior high. Hindi po, may college pa po, may masteral pa po, may doctorate pa po. Okay? So, pangatlo, para masustain ang gawain ng magpatuloy, dapat hindi napapatiran na ang mga tao na godly, na mga taong na-develop, ay magiging talagang giver or may tinatawag na giving o generous giving. Mga kapatid, hindi magpapatuloy yung gawain ng Panginoon without financial help. Without financial help po. At tayo rin po ang magtutulungan po niyan. Sa mga sumusuporta po dito sa mga outreaches silently, thank you so much. Yung kahit naman po alam, thank you so much. Because of your giving, nagpapatuloy ang gawain ng ating Panginoon. By the way, mga kapatid, tingin po kayo sa akin. Pati karahasan po, may sumusuporta dyan eh. Pagkatapos nag-uusap kami ni Kuya Lester, meron daw pong isang grupo, gumagastos ng 10 to 20 million a year para suportahan yung campaign na labanan at kamuhian ang mga Israel o mga Hudyo. Grabe, no? Pati pagkamuhi, ano po? So, sa mga kapatid, ang kasamaan, hindi sinusuportahan. Amen ho ba tayo doon? Imagine yung drugs na yan, imagine yung mga pogo na yan, ano po? Itlog ng pogo, okay lang. Eh yung pogo na milyon-milyon po yung nauubos. Dati nga may kausap kami, may ari ng Davis, ganito. Sabi niya, pre, may mga tao nagpapatalo po 10 million sa casino. Isang araw, 10 million. Ilang encounter na po yun? 10 million. Ilang building ang magagawa natin sa 10 million? Ilang bata ang mapapakain natin? Kahit magpaaral tayo ng mga doktor, mga lawyers, libre na, basta maglolo ka, sagot na namin yan. Imagine kung may mga ganyan pumapasok po na salapi po sa atin. Okay? Pero ako po, buong buo po ang kalooban ko by God's grace. Marami po talaga sa mga taga-Praise Church magiging milyonaryo. Amen ho ba tayo doon? Sige nga po,
kumustahin mo yung katabi niyo po, kumusta na po, milyonaryo? Pag babae, milyonarya. O hindi ba wala namang masama na pagpalain ng Diyos for the kingdom of God? Tingnan niyo po yung mga ibinigay po ng mga taga-Israelita sa panahon ni Nehemiah. Ang ibang mga pinuno ng mga pamilya ay nag-ambag sa iba nagkaloob para sa muling pagkapatayo ng templo. O eto na, templo na po yung sisimula na. After po ng pader, eto na, ang aayusin naman ay ang templo. Ang gobernador ay nagbigay ng 8 kilong ginto. Mel, magkano 8 kilong ginto? Tumpukan, 8 kilong ginto. Ginawang kamatis. Sa 3rd Avenue po, yung 3 kamatis, 20 pesos po yun. Narinig ko na naman ang tawa ni Ate Nitz. Alam mo, tuwa talaga ako pag tumatawa si Ate Nitz kasi talagang biling-bili talaga to. Ano po? Napakapala talaga ni Queenie. Ano po? Okay? So 8 kilong ginto. 8 kilong ginto yung... Naku mga kapatid, in advance, Lord willing, by October, tama ba to? By October po, ide-demolish na po yung church natin sa Matantubig. Purihin ng Panginoon, wala na po tayong gusali. Hindi, gagawin na po natin yan training center, ano po. Sobrang inaayos po, ng upscale, yung plano po natin, nagpapagawa po ng building. Napakaganda po, nagkakambas na po sila ng mga upuan, 2 milyon yung upuan. 30 minutes lang po, namasahe na yung inyong bumbunan, at kaluluwa. Hindi, kasi tinan po, wala tayong place ng mentoring ngayon, pero hanggang 5th floor po yun. Dapat po talaga Tower of Babel yan, hanggang 30 stories, kaya lang hindi ho pasado sa City Hall. So hanggang 5 floor lang. So 8 kilong ginto, ang gobernador si Nehemiah, di ba? Ang humble talagang Nehemiah nito. Pwede naman sabihin niya, ako ang pinagkaloob ko, 8 kilong ginto. Sabi niya lang, gobernador, siguro ito yung mga pagpastor, alam niyo po ang inyong lingkod. Ayaw banggitin yung pangalan. 50 mangkok nang gagamitin sa templo, 530 pirasong damit para sa mga pari. Mga kapatid, mga mamahalin. Mga hindi basta-basta ito. Tingin po kayo sa akin, ito po kasi ang maganda pag tayo po na-develop, tayo pinagpala ng Diyos, ikaw din po yung candidate makapagbigay ng malalaking bagay para sa Diyos. Sino po? Kamay-kaway nga po lahat ng gusto makapagkaloob ng malaking bagay sa Diyos. Amen? Huwag naman gusto ko po makapagkaloob ng malaking tarpaulin. Huwag naman tarpaulin, po? Basta malaking bagay, po? Kaya tinan nyo po yung anak nyo, napakasarap na i-develop, pag-aralin, para yung anak natin, in the future, isa siya sa makapatutulong, makapagbibigay ng maraming bagay. O sige, tinan natin. Ang ibang mga pinuno ng mga pamilya ay nagbigay para sa ganitong gawain ng 168, ibinigay yung 168. Ito po, literal ho pala talaga yung 168. Wala pa sa Divisoria. May 168 na. Hindi po yan. Nagbigay ng 168 kilong ginto. Literal pala talaga ang pawn shop at subasta. Kuya Arnold, nasa si Kuya Arnold? Kuya Arnold, ikaw sasagot nito. Literal natin gagayahin ito. 1,200 na kilong pilak ang kabuang ibinigay ng ibang mga tao. Napansin niyo po, meron po ba kayong napansin sa pagbabasa ho natin sa 2 passage? Walang specific na pangalan. Kasi pag nagbigay ka sa Diyos, hindi na mahalaga kung mabanggit ang pangalan. Ang mahalaga, nagbigay tayo sa Diyos. Amen? Tingnan niyo yung katabi niyo nga po kung kasama siya sa magbibigay. Okay? Grabe, 1,100 kilong pilak, 67 pirasong damit para sa mga pari. Siguro sa panahon natin para sa mga pastor, nagbigay na 100 barong. Hindi ko alam kung anong klaseng damit ito. Basta priestly garment po ito, priestly garment. Tingnan niyo po ito, ang ganda-ganda nito. Si Jim Shepard kasi, hindi ko alam exactly kung ano ang pangalan ng church niya, pero nung in-interview siya ni Karen New Hope, ang church nila napaka-generous. Sobrang generous po talaga at inaaral ko rin po, pati giving nila, ang galing po . Pero sabi ni Jim Shepard, bakit napaka-generous ng church ninyo? Ito ang sikreto.
we will grow our people, and when we grow our people, everything we need gets funded as well. Ito lang sikreto namin kaya kami mapagbigay. Tinutulungan namin ang bawat isa na lumago. People development. Tinuturuan namin na lumago ang bawat isa. Kung meron tambay, tutulungan namin siya na makapag-aral. Kung meron lito, tutulungan namin siya. Kasi sabi niya, kapag ang tao lumago, kapag ang tao naturuan, hindi pwedeng hindi lumago. Kapag lumago yan, hindi pwedeng hindi mamunga. Kapag namunga yan, hindi pwedeng hindi magbigay. May mga tao gustong magbigay, wala lang kakayahan kasi hindi na-develop. Amen ho ba tayo doon? Pero kung ikaw madedevelop ka, lalago, mamumunga, hindi pwedeng wala kang ibigay. Kaya ang church po natin, we will do everything for people development na umangat, lumago, at marami tayong matutulungan. Amen? Mga kapatid, sana po talaga, apart from building, maganda ho, pinakamalaking part talaga ng budget natin is yung people development. Ngayon, ayan, meron tayong abutin ng pangarap. At the same time, alam ko po, may mga dito, mga nagpapaaral na rin sa loob. Walang talo kapag nag-invest tayo, sa people development. Kaya tuwan-tuwa tayo pag may nakakatapos, pag may nakakapasa sa mga board exam, ang saya kaya ng simbahang lamang ang professional kaysa mga hindi nakapag-aral. Amen ho ba tayo doon? Sa una, halos walang nakapag-aral. Dati, walang sasakyan. Ngayon, problema na natin ang parking area. Ang laki po ng problema natin sa mga parking area po natin, lalo na pa nakiklearing operation. Lord, bigyan niyo po kami ng simbahan, kasunod ng Victory Mall, ng mas malaki at may mas malawak na parking area. At Lord, kung pwede, may kotse na. Kanya-kanya na lang kami ng pili. Pag kayo ang nagkaloob. Okay? So, tingnan pa natin to. Sana dumating sa atin yung Exodus 36:6-7. Pangarapin natin yan sa praise, pangarapin natin yan sa pamilya natin, pangarapin natin yan sa mga outreaches natin. Ang ganda-ganda lang. Kaya ipinadala ni Moses ang utos na ito sa buong kampo, huwag na kayong maghahandog. Stop the offering, please. Bakit? Para sa pagkapatayo ng toldang sambahan, kaya tumigil na ang mga tao sa pagdadala ng mga handog nila dahil sobra-sobra na ang ibinigay nila para sa lahat ng gawain sa tolda. Sana dumating tayo sa punto na, guys, pwede po ba yung iba next month na lang mag-tithes? Ang hirap magbilang eh. Wow! O yung iba po yung nasa itaas, wag na ho kayo mag-offering ngayon, kahit next year na lang. Sobra-sobra eh. Minsan kapag nagpapatayo ng building po, dami ko, naabutan ko po yan eh. Yung nagpa-fundraising po, papa-concert, iba naman sacrificial dinner. Alam niyo, sino nakapunta na po sa sacrificial dinner? Sige nga po. Ang sacrificial dinner po, kakain ko sa kabalin, pero munggo lang ang kakainin nyo. Sacrificial dinner nga eh. Yun pala, sacrificial dinner, yung tinipid na pagkain para yung ibabayad natin, mapupunta sa gawain ng Panginoon. Diba, magbabayad ka ng 500, pero isang kutsara lang po yun, saka isang sabaw. Mga kapatid, pwede pa na tayong hindi dumating sa ganong pagkakataon. Eto, Exodus, ano ang background niyan? Slavery. Wala pa sila sa promised land. Wala pa sila sa sobrang gandang buhay. Pero kaya nilang magbigay ng sobra-sobra to the point na ang nahihirapan yung mga leader nila, saka na kayo magkaloob, sobra-sobra na yung pagpapatayo ng tolda, sobra-sobra yung pagpapatayo sa building. Sabihin natin lahat, darating tayo dyan. Hindi po ba ngayon kapos na kapos ka sa pamilya? Hindi mo alam kung paano mo susuportahan ng iyong mga anak? Time will come, darating ang pagkakataon sa'yo. Sobra-sobra yung pera mo, wala ka na mapagpaaral na anak kasi tapos na silang lahat. Kaya gagawin mo, hahanap naman ako ng mga pwede ko pang pag-aralin kahit hindi ko kamag-anak. Amen ho ba tayo doon? Sabihin niyo sa katabi niyo po, gusto mo bang mag-aral? Mag-aral ka. Hindi ba ang sarap po noon? Masarap makapagpatapos ng pag-aaral, pero mas masarap tumulong ka para may nakapagtapos ng pag-aaral. At kung okay ka na naman sa bahay mo,
tumulong ka sa pagkapatayo ng mga taong deserving, na magkaroon ng bahay dahil sa kanilang katyagaan at pagsisikap. Lord, we claim Exodus 36:6-7, mangyayari yan sa Praise Church at sa mga outreaches natin. Come on, yung malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Ngayon lang may kakulangan, pero time will come dahil sobra-sobra na. Wow, hallelujah. Acts 44:35, hindi sila nagkulang. I love it. Hindi sila nagkulang. Minsan binibiro ko yung asawa ko, ano po? Kasi lagi namin kinakanta yung kahit kailan di ka nagkulang. Palitan kaya natin yung lyrics. Kahit kailan ikaw ay sobra. Bakit puro di nagkulang? Parang pag di nagkulang, sakto lang. Hindi ba, palitan natin yung lyrics. Biyaya mo'y sobra-sobra sa buhay ko. Sabi natin lahat, sobra-sobra. Mahirap din po kasi yung sapat-sapat. Lagi nasasanay na tayo, kumusta ka? Sakto lang. Okay lang. Kailan ko kaya maririnig, kumusta ka? Grabe, sobra-sobra pre. Yung bank account ko, grabe. Yung nahihirapan yung printing kasi sobra yung zero. Lumalagpas pati yung mesa may zero. Grabe po yun. Hindi sila nagkulang, bakit? Sa kanilang pangailangan dahil ipinagbili ng mga may kaya ang kanilang mga lupa't bahay at ang pera ay ibinigay nila sa mga apostol at ibinigay naman ito ng mga apostol sa bawat isa ayon sa kanilang pangailangan. Walang mahirap kung lahat tayo generous. Kung lahat tayo nagtutulungan, papunta po kami ng asawa ko dito. Parang pinag-uusapan namin yung idea ng tax kasi tayo po sa bansang Pilipinas ang pinakamay mataas na value-added tax, tama? Pero hindi naman natin nakikita. Ang sarap dumating ang pagkakataon kasi po lahat naman ng project niyan, hindi po ba taxes natin? Sino ang nagbibigay sa tingin nyo ng tax? Mahirap, mayaman? Hindi, oo nga ho. Sino po ang laging sa tingin nyo, madalas nagbabayad ng mga taxes talaga? Mahirap o mayaman? O pagdating sa pagtulong, sino ang tinutulungan? Mahirap o mayaman? O tingnan nyo po, yung hindi nagbabayad ng tax, siya pa yung mas tinutulungan din. Kaya minsan pag may mga delubyo, nangangailangan din yung middle class, tama? Naapektuhan din po yung mayaman. Pero minsan sa atin, ang puro ang emphasize sa mahirap. Kaya ang pangarap natin, tutulungan natin ang mahirap na magtrabaho, umangat, magbayad ng buwis, para ilang pagkakataon na lang mararanasan natin yan. Libre, pati kolehiyo natin, even po ang health system ng bansa natin, aabutan natin yan. Yung mga binayad mong buwis, sa iyo rin po ibibigay. Amen? Sabihin natin lahat, magbigay ng todo. Throughout history, God has ordained that His work be financed by God's people. Kung meron mang susuporta sa gawain ng Panginoon, first and foremost, it is God's people. Though meron din sinabi sa Bible, the wealth of the wicked ay gagamitin din para sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, any one of us, every one of us can give. And we believe, pangarapin natin, kasama ako sa tutulong, kasama ako sa susuporta, mas masarap yung ikaw ang tumutulong. Tayo nga po tayong lahat. Thank you, Jesus. Hallelujah. And let me ask our worship team din po, Let us our worship team. Thank you, Jesus. Sige po, dito lang muna tayo sa sa pagkakaloob sa Panginoon. Sino sa tingin nyo ang totoong nabuhay sa mundo? Yung huminga lang o yung naglingkod? Sino sa tingin nyo ang totoong nabuhay? Yung taong tumanggap o yung taong nakaranas na magbigay? Natutuwa po ako, dito po sa barangay po namin, sa barangay 190. Merong nanay po na inabot ng 100 taon.
Hindi ko alam kung si Ate Choling ba yun, Nanay Chol. Basta naipag-pray ko po yun eh. Naipag-pray ko po sa Barangay 190. I think kilala nila Coach Pogs to, ano po? Alam niyo yung anak niyang isa, binigyan po lahat ng mga senior citizen. Hindi lang ng pagkain at ng pera. Hindi ko alam kung Christian siya. Buong Zone 17. Katulad ng Love Your Neighbor natin. Hindi ko alam kung Christian siya. Sabi ko, minsan nangangarap po ako, yung pangarap ko, inaapakan na nung iba. Tama ba? May mga pangarap ka, pangarap pa lang sa iyo, pero sa iba, ginagawa na nila yung pangarap mo. Ang sarap kaya na tayong lahat makikilala bilang nagbibigay kaysa tumatanggap. Mga kapatid, the work of God is sustained. Ang Praise Church, hindi ko po alam kung hanggang kailan tayo. Hindi ko po alam. Kasi po sa Bible, may tinatawag na, tinan niyo po yung 7 churches of Asia. Sa lahat na nagbabasa po, especially sa Revelation, nasaan na po sila? Meron pa po bang Church of Laodicea ngayon? Wala na. Meron po bang Church of Ephesus pa ngayon? Wala na. Napansin niyo ho? Hindi dahil nadurog sila. Hindi. May tinatawag na shelf life. May certain period lang. Parang buhay natin. Isang araw mawawala tayo. May shelf life tayo. Hindi tayo habang buhay sa mundo. Ang Praise Church, hindi natin alam kung in the future, pwedeng sa atin nang galing, pero pwedeng hindi na yung pangalan natin. Pero my point is this, sana yung ipinagkaloob ng Diyos sa atin na buhay, yung church natin, kung tayo man ay pagkalooban ng Diyos na mabuhay ng 50 or 100, mga kapatid, let us pursue godly leadership. Let us prioritize people development. Hindi lalago ang simbahan na hindi lumalago at humuhusay ang tao. And at the same time, let us live generously. Let us give generously. People will not remember you for what you acquired and received. People will remember you sa ibinigay mo. People will remember you sa naitulong mo. People will remember you sa naging part mo sa kanilang buhay. People will remember you sa iyong kagandahan loob. People will remember you sa iyong kabaitan, sa iyong kagandahang loob. Walang taong aalala sa iyo na parang ganito, oh, thank you God, oh. Ang galing talaga ni Manny Villar, lahat ng lupa nakuha niya. Hindi ba ang sarap? Ang dami niyang naipamigay na lupa. Ang dami niyang napag-aral. Ang dami niyang natulungan. Ang dami niyang naitayong churches. So sobrang ganda po yung idea na yon. So ang Praise Church family, hindi tayo titigil mag-build ng godly leadership. Mga kapatid, leadership is not SOL, life class. Part lang yon. It is a continuous growth. Pursuing Jesus. Pursuing Jesus every day. Pursuing and reading His Word every day. Lahat tayo lalago. So this time, i-commit lang muna natin ang buhay natin. Ano po? Ibigay lang muna natin ang buhay natin sa Panginoon kasi wala kang ibibigay sa iba kapag hindi mo muna ibinigay ang buhay mo sa ating Panginoon. So worship team, pwede ba nating awitin? Lord, I offer my life to you. Pero yung chorus na agad tayo. Ano po? O chorus na agad tayo. O come on mga kapatid, let us pursue godly leadership. Let us help to develop people. Let us give generously to the kingdom, to the kingdom, to the kingdom of God. Come on, let us worship Jesus. Hallelujah. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through,
use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you, everything I do. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you, everything I do. Use it, Lord. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Hallelujah. Magpapatuloy ang gawain ng Panginoon. At nakikita ko po sa inyo, regardless yung mga pangit nating pinagdaanan, still, you are a candidate to become a godly leader. Baka kasi i-assume mo gusto ko maging godly leader, pero ang hindi nyo lang alam, Pastor, ang dami ko pong kapalpakan na ginawa at mga sabit sa buhay. Pero kung ikukumit mo ang buhay mo sa Panginoon, you are great leader in the making. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil may mahusay na Diyos. Amen? Andito ka na Pursue godly leadership. Lalo na kung tatay ka, pursue godly leadership muna para sa iyong asawa. Pursue godly leadership para sa iyong mga anak. Sobra talagang kitang-kita ko. Kung ano yung tatay, iyon ang anak. Sobrang ginagaya talaga tayo. Pananalita natin, kilos natin, pagtrato natin sa ating asawa. Pursue godly leadership. And praise church, tinan nyo nga po, by October, Lord willing, ide-demolish na yung building natin. By October, paghandaan nyo po, maging part tayo nito. By January or February, itatayo na po, training center. Kasi ang daming ide-develop ni God ng mga leaders. Ang dami niyang iaangat ng mga leaders. And we need to train them. We need to equip them. Ang nakikita ko po sa umagang ito ay mga leaders nagigil sumuporta sa gawain ng Panginoon. Nakakakita po ako ng kabataan na aayusin niya yung kanyang pag-aaral kasi gusto niya makasuporta sa pag-usad sa gawain ng Panginoon. Nakakakita po ako mag-asawa dito ngayon na gusto nila mag-put up ng business or kabuhayan because they want to become supporter of the kingdom of God. Meron dito mga nagsisikap na ang pangarap nila makatulong sa mga outreaches. Wow! The work of God will sustain by godly leadership, people development, and giving generously. Sana kasama tayo doon. Taas natin ang dalawang kamay natin sa Panginoon. Wow. Father God, may bagong Pilipinas kaming natatanaw. May isang maunlad na bansa kami na nakikita. Dito sa loob, magpapalabas kami ng mga estudyante, matatalino, mahuhusay, magagaling, may banal na takot sa iyo. Sa simbahang ito, may lalabas na mga matatapat, masisikap na mga negosyante, Panginoon, na mararangal at inaayos ang kanilang kabuhayan, O God. Nakakakita kami, O God, ng mga philanthropists, Panginoon, mga mapagbigay, mga generous, Panginoon, that their advocacy, O God, is to help our nation, to help people, to help churches. In the name of Jesus,
Katulad ni Nehemiah, maraming Nehemiah na ibibuild si God sa loob na ito. Hindi lang yung they are building themselves so they can build other people. We are building our family so we can build many churches. Salamat, Panginoon, at wine-welcome po namin. Marami rin po dito, I believe, magiging leader ng bansa namin. Pero this time, mararangal, may takot sa iyo, katulad ni Nehemiah, hindi mapagsamantala kung hindi mapagbigay. Mga kapatid, bago ko iyan ang message na ito, kumuha naman po kayo ng isang tao na ipagpe-pray nyo and declare that he or she is a great leader in the making and he or she can contribute for the progress and development of our nation. Sige nga po, prophesy, pray. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, God. Pinagpe-pray namin ang aming bansa. Pinagpe-pray namin ang bawat isa, kahit yung mga nasa kids church, Panginoon. Ang mga batang ito, napakapalad. Ngayon pa lang, dinedevelop na sila bilang magiling na tagapanguna, mga may banal na takot sa iyo, O Diyos. Yung mga mag-asawang nagpe-pray ngayon, you will bless them. Yung aming mga professionals na andito ngayon, mga outreach leaders, O God. Oh, nakikita namin ang picture, Panginoon. You will use us, O God, yung kasalatan, kakapusan. Hindi na namin mararanasan yan kasi bless mo na kami ng todo-todo. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Can I pray a special prayer po sa mga working natin, mga nagwo-work at merong munting kabuhayan galing sa Diyos? Ilagay niyo po yung kanang kamay niyo po sa tapat ng inyong puso. Gusto ko po lang pag-pray kasi mahirap din po yung ginagawa ninyo eh. Minsan lagi nating tanong sa naghahanap buhay, paano ito magkakasya? Training mo lang yan. In the name of Jesus, the Lord will give you more than what you are expecting to Him. Father God, ang lapit mo kaya sa mga taong masisipag at merong kakaibang ginagawa para sa iyo. Panginoon, baka meron dito na di-discourage, maaring nagbibigay sila pero hindi nila nakikita na nagmamanifest sa kanilang buhay, yung biyayang sobra-sobra, O God. Baka kasi natatakot lang po ako. Baka meron po akong kausap ngayon dito na tinanggap na niya na hindi na mababago ang status ng kabuhayan niya. Panginoon, tulungan mo naman ang aking kapatid na maniwala. Si Nehemiah cupbearer, pero ang daming naibigay para sa iyo. Si Nehemiah, hindi naman siya sobrang kilala na ang daming kabuhayan, pero bakit napaka-generous niya? Father God, ang aking kapatid na ito may paplanuhin, may inaayos, privately and silently that will manifest your great works and deeds, O God. Huwag mo siyang hayaang panghinaan ng loob sa magagandang pangarap na nakikita niya. Uunlad ka, aasenso ka, payayamanin ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon, at maraming tao ang mabibiyayaan dahil sa iyong buhay. Panginoon, ano man ang aming naabot, ano man ang aming nakamit, sa iyo lagi ang papuri, sa iyo lagi ang pasasalamat, sa iyo lahat ang pagdakila. In Jesus' name, Amen. Malakas na palakpak na may kasamang sigaw na hallelujah. Come on! Hallelujah!